Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, ika-27 kabanata. Umagang-umaga, ang lahat ng mga punong saserdote at matatanda ay gumawa ng mga plano laban kay Jesus para ipapatay siya. Nilagyan nila siya ng mga tanikala, inilabas siya at ibinigay siya kay Pilato, ang Romanong gobernador. Nang malaman ni Judas ang taksil na si Jesus ay hinatulan, nagsisi siya at ibinalik ang 30 pirasong pilak sa mga punong saserdote at matatanda. Nagkasala ako ng pagtataksil sa isang inosenteng tao sa kamatayan, sabi niya. Anong pakialam namin diyan? Sagot nila. Kargo mo yan. Inihagis ni Judas ang mga barya sa templo at umalis. Pagkatapos ay umalis siya at nagbigti. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga barya at sinabi, ito ay salaping dugo at labag sa ating kautusan na ilagay ito sa kabangyaman ng templo. Pagkatapos nagkaroon ng kasunduan tungkol dito, ginamit nila ang pera para bilhin ang Potter's Fields bilang sementeryo para sa mga dayuhan. Iyon ang dahilan kung bakit ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa araw na ito. Nang magkagayoy nagkatotoo ang sinabi ng propetang si Jeremias, kinuha nila ang 30 pilak na barya, ang halaga na napagkasunduan ng mga tao ng Israel na ibayad para sa kanya. At ginamit nila ang pera upang bilhin ang bukid ng magpapalayok, gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon. Si Jesus ay tumayo sa harapan ng Romanong gobernador na nagtanong sa kanya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sabi mo, sagot ni Jesus. Ngunit wala siyang sinabi bilang tugon sa mga akusasyon ng mga punong saserdote at matatanda. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang lahat ng mga bagay na ito na ibinibintang sa iyo? Ngunit tumanggi si Jesus na sumagot kahit isang salita, na ang resulta ay labis na ikinagulat ng gobernador. Sa bawat kapistahan ng Pasko, nakaugalian na Romanong gobernador na palayain ang sinumang bilanggo na hilingin ng karamihan. Noong panahong iyon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Jesus Barrabas. Kaya nang magtipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang gusto ninyong palayain ko? Si Jesus Barrabas o si Jesus na tinatawag na Mesiyas? Alam na alam niya na kaya ibinigay sa kanya ng mga otoridad ng Hudyo si Jesus dahil naiinggit sila. Habang si Pilato ay nakaupo sa bulwagan ng paghukom, pinadalan siya ng kanyang asawa ng mensahe. Huwag kang makialam sa inosenteng lalaking iyan, sapagkat sa panaginip kagabi ay nagdusa ako ng gusto dahil sa kanya. Hinihikayat ng mga punong saserdote at matatanda ang karamihan na palayain ni Pilato si Barrabas at ipapatay si Jesus. Ngunit tinanong ni Pilato ang karamihan, sino sa dalawang ito ang gusto ninyong palayain ko para sa inyo?
Si Barabas, sagot nila. Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Mesiyas? Tanong ni Pilato sa kanila. Ipako siya sa krus, sagot nilang lahat. Ngunit tinanong ni Pilato, anong krimen ang ginawa niya? Pagkatapos ay nagsimula silang sumigaw ng malakas, ipako siya sa krus. Nang mapagtanto ni Pilato na walang silbi ang magpatuloy pa, baka lang magkaroon ng kaguluhan, kumuha siya ng tubig, nagugas ng kamay sa harap ng karamihan at sinabi, wala akong pananagutan sa pagkamatay ng taong ito. Ito ay inyong kagagawan. Sumagot ang buong karamihan. Hayaan ang responsibilidad para sa kanyang kamatayan ay mahulog sa amin at sa aming mga anak. Pagkatapos ay pinalaya ni Pilato si Barabas para sa kanila, at pagkatapos niyang hagupitin si Jesus, ibinigay niya siya upang ipako sa krus. Pagkatapos, dinala ng mga kawal ni Pilato si Jesus sa palasyo ng gobernador, at ang buong pulutong ay nagtipon sa paligid niya. Hinubad nila ang kanyang mga damit at isinuot sa kanya ang isang iskarlata na balabal. Nang magkagayoy, gumawa sila ng isang putong na mula sa matinik na mga sanga at inilagay sa kanyang ulo, at naglagay ng isang tungkod sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos ay lumuhod sila sa harapan niya at pinagtawanan siya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo, sabi nila. Niluraan nila siya at kinuha ang patpat at hinampas siya sa ulo. Nang matapos na nila siyang lubakin, hinubad nila ang damit at ibinalik sa kanya ang sarili niyang damit. Pagkatapos ay inilabas nila siya upang ipako sa krus. Sa paglabas nila, nakasalubong nila ang isang taga-Sirin na nagngangalang Simon, at pinilit siya ng mga kawal na pasanin ang krus ni Jesus. Nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay ang lugar ng bungo. Doon ay nag-alay sila kay Jesus ng alak na may halong mapait na sangkap. Ngunit pagkatapos itong matikman, tumanggi siyang inumin ito. Ipinako nila siya sa krus, at pagkatapos ay pinarti nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng paghahagis ng dais. Pagkatapos noon ay umupo sila roon at binantayan siya. Sa itaas ng kanyang ulo ay inilagay nila ang nakasulat na abiso ng akusasyon laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Pagkatapos ay ipinako nila sa krus ang dalawang tulisang kasama ni Jesus, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Ang mga taong nagdaraan ay umiling at ininsulto si Jesus. Gigibain mo ang templo at pagkatapos itatayong muli sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus. Gayon din ang mga punong saserdote at ang mga guro ng batas at ang mga matatanda ay kinutya siya. Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hindi ba siya ang hari ng Israel? Kung siya ay bababa sa krus ngayon, maniniwala kami sa kanya. Siya ay nagtitiwala sa Diyos at nag-aangkin na siya ay anak ng Diyos. Kaya kung gayon, tingnan natin
kung nais ng Diyos na iligtas siya ngayon. Maging ang mga tulisang kasama niyang ipinako sa krus ay ininsulto din siya. Sa tanghali ay nabalot ng kadiliman ang buong bansa na tumagal ng 3 oras. Sa bandang 3:00 ay sumigaw si Jesus ng malakas na sigaw, Ili, Ili, lema sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig siya ng ilan sa mga taong nakatayo doon at nagsabi, tinatawag niya si Elias. Kagad na kumilos ang isa sa kanila, kumuha ng espongha, ibinabad ito sa murang alak, iniligay ito sa dulo ng isang patpat at sinubukang painumin siya. Ngunit sinabi ng isa, hintay, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Si Jesus ay muling sumigaw ng malakas at nalagutan ng hininga. Pagkatapos, ang kortinang nakasabit sa templo ay napunit sa 2 mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang lupa ay yumanig, ang mga bato ay nahati, ang mga libingan ay nabuksan, at marami sa mga mamamayan ng Diyos na namatay ay muling nabuhay. Iniwan nila ang mga libingan at pagkabangon ni Jesus mula sa kamatayan, pumunta sila sa banal na lungsod kung saan nakita sila ng maraming tao. Nang ang opisyal ng hukbo at ang mga kawal na kasama niya na nagbabantay kay Jesus ay namalas ang lindol at lahat ng iba pang nangyari, sila ay natakot at sinabi, totoo na siya nga talaga ang anak ng Diyos. Maraming babae ang naroon na nakamasid sa malayo, na sumunod kay Jesus mula sa Galilea at tumulong sa kanya. Kabilang sa kanila ay si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Nang gabi na, dumating ang isang mayaman na taga-Arimatea. Ang kanyang pangalan ay Joseph, at siya rin ay isang alagad ni Jesus. Pumunta siya sa harapan ni Pilato at hiningi ang katawan ni Jesus. Inuutos ni Pilato na ibigay ang bangkay kay Joseph. Kaya kinuha ito ni Joseph, binalot ng bagong lino at inilagay sa sarili niyang libingan na hinukay niya kamakailan sa matitibay na bato. Pagkatapos ay iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. Si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay nakaupo roon na nakaharap sa libingan. Nang sumunod na araw na isang Sabat, ang mga punong saserdote at ang mga Pariseo ay naipagpulong kay Pilato at sinabi, Ginoong, naalala namin na noong nabubuhay pa ang sinungaling na iyon, sinabi niya, ako ay muling bubuhay pagkatapos ng 3 araw. Pag-utos kong gayon na ang kanyang libingan ay maingat na bantayan hanggang sa 4 araw, upang ang kanyang mga alagad ay hindi makapunta at nakawin ng katawan, at pagkatapos ay sabihin sa mga tao na siya ay nabuhay mula sa kamatayan. Ang huling kasinungalingang ito ay magiging mas masahol pa kaysa sa una. Kumuha kayo ng bantay, sinabi ni Pilato sa kanila. Humayo kayo at gawing ligtas ang libingan sa kakayahan ninyo.
Kaya umalis sila at ginawang ligtas ang libingan sa pamamagitan ng paglalagay ng selyo sa bato at iniwang nagbabantay ang mga gwardiya. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito mga kabayan ang isang maikling pagninilay na nabasa ko sa isang lumang babasahin ng Our Daily Bread. At ang article na ito ay sinulat ni Ginoong Henry J. Buest na pinamangatan niyang hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Ang isang ministro ay umupa ng isang silid sa bahay ng isang magsasaka na hindi isang Kristiyano. Naghintay ang pastor ng angkop na panahon para kausapin siya tungkol kay Jesus. Sa wakas, isang madaling araw ay dumating ang pagkakataon nang hilingin sa kanya ng magsasaka na samahan siya sa kulungan ng mga manok. Doon, isa sa mga pugad, nakaupo ang isang inahing manok na may mga sisiw na maliliit pa na nakasilip mula sa ilalim ng kanyang mga pakpak. "Hipuin mo siya, pastor," sabi ng magsasaka. Nang ipinatong ng ministro ang kanyang kamay sa inahin, napagtanto niyang nilalamig ito at patay na ito. "Tingnan mo ang sugat sa kanyang ulo," patuloy ng magsasaka. Sinipsip ng alamin ang lahat ng dugo mula sa kanyang katawan. Pero ni minsan ay hindi siya gumalaw dahil sa takot na saktan ng hayop ang kanyang mga sisiw. "Ganon," sabi ng ministro, "parang tulad ni Kristo yun ah. Tinis niya ang lahat ng paghihirap sa krus. Nailigtasanan niya ang sarili niyang buhay, ngunit hindi niya ginawa. Dahil kung ginawa niya, tayo sana ay naligaw." Inilapat ng banal na espiritu ang mga simpleng salita sa puso ng magsasaka. Kalaunan ay inilagay niya ang kanyang pananampalataya sa isa na nasa Kalbaryo, na piniling iligtas tayo kaysa iligtas ang kanyang sarili. Kabayan, tinanggap mo ba sa pamamagitan ng pananampalataya ang alok ng kaligtasan ni Kristo? Ibinigay mo na ba ang iyong buhay sa Kanya? Ibinigay niya ang kanyang buhay para mabuhay ka. Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Tinanggap at tiniis ni Kristo na ating Panginoon nang ipinako siya sa krus upang makanlungan niya tayo mula sa kamatayan at impyerno. Iyon ay para sa atin na ang tagapagligtas ay nagpadaloy ng dugo at namatay. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo, at tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon,
May iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, ika-27 kabanata, ika-42 talata. Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hindi ba siya ang hari ng Israel? Kung siya ay bababa sa krus ngayon, maniniwala kami sa kanya. At ganun din ay iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Ang simbolo ng ating pananampalatayang Kristiyano ay isang krus, hindi isang madaling upuan. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.